Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang, shoutout kay Nick De Pudua, shoutout kay Jose Casas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Masusunod mahal na Empress. At ilang minuto ang lumipas. Dumating ang isang general ng New World. At ito ay yumoko kay Yvette. At sinabi, "Ano ang may paglilingkod ko sa inyo mahal na Empress Yvette?" Sabi ng isang general ng New World. Habang ito ay nakayuko. At nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagsalita at sinabi, "Maaari mo nang alisin ang iyong pagkakayuko. Nais ko lang ihanda mo ang ating mga kasundaluhan. Tayo ay magtutungo sa seremonya ng Westrington. Nais ko paghandin mo ang ating mga kasundaluhan sa pwedeng mangyari sa imperyo ng Westrington." Maliwanag ba? Sabi ni Yvette sa seryosong tono. At nang marinig at makita ng isang general si Yvette ay halos hindi ito makapagsalita. Ito ay labis na namangha sa kagandahan na tinataglay ni Yvette ngayon. Ito ay napatulala sa kagandahan ni Yvette. At maya-maya si Yvette ay nagsalita. "May problema ba sa aking inuutos sa iyo?" Nang marinig ito ng isang general ni Yvette, agad-agad bumalik ang ulirat nito at sinabi, "Paumanhin Empress Yvette, nagulat lang ako sa inyong pigire ngayon. Nauunawaan ko Empress Yvette, ihahanda ko na ngayon ang ating mga kasundaluhan. At aking ihahanda din sila sa pwedeng mangyari sa imperyo ng Westrington." Sabi ng isang general ni Yvette sa New World. At si Yvette ay walang pasensya na sinabi, "Maaari ka nang lumabas. Bumalik ka dito sa akin kung nahanda mo na ang mga kasundaluhan at kung maaari na tayong umalis." Tuldok. At ang general ay nagmamadali lumabas at ito ay tumungo sa mga kasundaluhan. At ilang minuto ang lumipas. Ang isang general ng New World ay bumalik kay Yvette at sinabi, "Mahal na Empress, nakahanda na po ang libo-libong kasundaluhan ng ating imperyo. At ang inyong kalisa na sasakyan ay nakahanda na din. Maaari na tayo magtungo sa bagong imperyo ng Westrington ngayon kung iyong nanaisin." Sabi ng general. Nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita, "Kung ganon, salamat, tayo na. Ngayon na ang oras para tumungo sa Westrington." Sabi ni Yvette. At ang general ay inaalalayan si Yvette maglakad. Ang dalawa ay lumabas na ng kaharian ni Yvette at dahan-dahan. Sumakay si Yvette sa kanyang kalisa. At ang sundalo na mag-handle sa kalisa ni Yvette, ay dahan-dahan niya nang pinalakad ang mga kabayo. At ang libo-libong kasundaluhan ng New World ay nasa likuran ng kalisa ni Yvette habang ang mga ito ay nakasakay sa puting kabayo. Samantala sa labas ng imperyo ng Westrington, ang mga normal na tao na naninirahan sa mga nasasakupan ng Westrington ay nagsidatingan na. Ang iba ay nakasakay sa magagarbong sasakyan na sports car. Iba't ibang katayuan ang mga tao na dumadating sa imperyo ng Westrington. At ang mga reaksyon ng mga ito ay sobrang gulat na gulat. Ang mga salita ay naririnig sa malakas na boses, na kahit sino ang makakita sa bagong imperyo ng Westrington ay mapapamangha. Paano nagkaroon agad ng ganitong kagandang imperyo ang Westrington sa lugar na ito? Ang ganitong klaseng kagandahan ng imperyo ay ilang buwan bago matapos. Ngunit paano nagawa ang bagong imperyo ng Westrington ng mabilisan lamang? Nakakamangha. Napakagaling ng bagong emperor ng Westrington. Ito ay may kahusayan sa pagbuo ng kanyang bagong imperyo. Sabi ng mga tao. At ang mga ito ay nakasuot ng magagarbong kasuotan. Ang mga kasundaluhan ng imperyo ng Westrington ay masyadong abala ngayon sa pagbabante ng mahigpit. Piling mga tao lang ang pinapapasok ng mga kasundaluhan ng Westrington ni Daryl.
Ang mayayaman lang ang mga nakakapasok. At mga magagarbong sasakyan nito ay may nakahandang mga parking space sa lahat. Habang lumilipas ang mga minuto, mas damadami ang mga tao na dumating sa seremonya na gaganapin ni Daryl. Na kahit mga normal na tao lamang ay nais makita ang bagong emperor ng Westrington. Kahit madami ang tao, ito ay naging maayos pa din ang lahat. Dahil sa tulong ng mga kasundaluhan ni Daryl, na kahit wala ngayon si General John upang mag-command sa kanilang. Dahil kanina bago pumasok sa kaharian ni Daryl si General John, nag-iwan na ito ng mga salita na dapat gawin nila. At matagumpay naman itong nagawa ng mga kasundaluhan. At ngayon, si General John ay nagpapatuloy pera na ayusan si Daryl. At nang matapos na ang pag-ayos ni General John kay Daryl, ang itsura ni Daryl ay sobrang gwapo, na kahit sinong kababaihan ay mapapansin ang tinataglay ni Daryl na kagwapuhan. At si General John ay nagsalita, "Ayos, napakagwapo niyo Emperor Daryl. Ang inyo itsura ay natitiyak ko ay angat na angat sa lahat ng kalalakihan na darating sa inyong seremonya. Nakakaingit ang inyong kagwapuhan na tinataglay. Kaya bukod tanging kayo sa lahat ng mga emperor," sabi ni General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Ikaw ang may gawa nito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi lalabas ang aking itsura. Kaya salamat, ngunit nasaan na ang aking susuotin?" Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General John, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Saglit lang Emperor Daryl, kukunin ko ang iyong kasuotan. Nakalimutan ko sa aking kabayo na gamit-gamit kagabi." At si General John ay mabilis na kumilos patungo sa labas ng kaharian ni Daryl. Sa ilang minuto lang, nang makalabas, si General John sa kaharian ni Daryl, nakita nito ang sobrang daming tao, na gustong makita ang bagong emperor ng Westrington. Labis ang pagkagulat ni General John sa mga oras na ito. Siya ay medyo kinabahan, dahil sa tal ang buhay niya. Ngayon pa lang din siya makakasaksi ng isang malaking seremonya na ginaganap ng matataas na tao sa kanila mundo lalo na ang mga seremonya ng mga emperor. Ngunit naisip ni General John na hindi na siya isang envoy na lamang. Ngayon ay ang kanyang katayuan ay isang general ng bagong Westrington. At ito ay naglakad ng tuwid, na ang postura ay isang matikas na general. Habang naglalakad si General John, nakikita siya ng mga tao na dumalo sa seremonya. Ang gwapo naman ng isang sundalo ng Westrington. At mukhang ang isa na ito ay isang general. Dahil sa kanyang kasuotan, bulungan ng mga tao na dumalo. Naririnig ni General John ang mga bulungan na ito. Labis ang saya niya, dahil ngayon pa lang siya nakaranas, at ngayon siya ay nakakatanggap na ng papuri. At si General John ay ngumiti sa lahat. At ito ay naglakad sa stage at tumayo. Siya ay nagsalita, "Magandang araw sa inyong lahat. Ako si General John ng Westrington. Nais ko sana sabihin sa inyo na ang mahal na emperor ay inyong makikita na maya-maya. At sana walang gumawa ng isang gawain na makakagulo sa seremonya na ito. Dahil hindi kami magdadalawang isip na kayo ay dakpin at ikulong sa aming imperyo. Kaya sana nauunawaan niyong lahat ang aking sinasabi," sabi ni General John sa malakas na tono. Ang mga mayayaman na tao at mga normal na tao ay lahat ay nakatingin sa kanya. At ang mga kababaihan na may iba't ibang katayuan sa Westrington ay lubos ang pagkamangha sa kisig at kagwapuhan din tinataglay ni General John. Hindi makapaniwala sa mga oras na ito si General John. Siya ay nakaharap sa madaming tao. At siya ay binibigyan ng papuri dahil sa kanyang katayuan ngayon. At si General John ay muling bumaba. At nagtungo sa kanyang kabayo. Agad-agad nitong kinuha ang kasuotan na susuotin ni Daryl. At bago ito pumasok ulit sa kaharian ni Daryl, ito ay dumaan muna sa mga kasundaluhan na nagbabante. Nang makita ng mga kasundaluhan si General John ito ay nagsiyukuan at sinabi, "Kayo pala General John." At nang marinig ito ni General John siya ay ngumiti at sinabi, "Huwag na kayong masyado magalang sa akin. Ang mga natitira 300 na kasundaluhan. Sumunod kayo sa akin. Tayo nang pumasok sa kaharian ng ating emperor. Paghigpitan nyo mamaya ang pagbabante upang walang maging problema," sabi ni General John. At ang iba na nagbabante, "Salubungin nyo ng may paggalang ang mga emperor, empress, reyna, mga sectmaster ng bawat sekta na darating." Tuldok. At maya-maya napaisip si General John at nagsalita, "Kaya nyo ba?
Sabi ni General John. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagbabantay. Hindi sila umimik. Nang mapansin ni General John ang hindi pag-imak. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Sige na nga, ako na ang sasalubong sa kanila. Dadalhin ko muna ito sa loob ng kaharian ng ating emperor. Maiwan ko na kayo. At ang 300 na kasundaluhan sumunod kayo sa akin. At sila General John ay naglakad papasok ng kaharian ni Daryl. Nakikita ito ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Sila ay labis ang paghanga sa bagong imperyo ng Westrington. At ilang minuto ang lumipas. Dumating na si General John kung nasaan si Daryl at sinabi ni General John. Emperor Daryl, maaari na tayong pumunta sa inyong silid muna upang masuot nyo na itong kasuotan nyo. Sabi ni General John. Nang makita ni Daryl at marinig niya ang mga sinabi ni General John, ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Bakit dala-dala mo pa ang mga kasundaluhan natin sa loob ng aking kaharian? At kailangan sa silid ko pa talaga ako magbihis? Tanong ni Daryl. Oo, si Daryl ay isang simple lamang. Kahit kailan, kahit mataas na ang katayuan nito. Kailanman hindi ito kumikilos at nagsusuot ng mga mamagarbo kasuotan. Ngunit ngayon si General John ay medyo makulit. Kaya si Daryl ay wala nang nagawa. At si General John ay nagsalita. Halika na kayo, Emperor Daryl. Para masuot nyo na ang inyong kasuotan. Napakadaming tao na sa labas ng inyong kaharian. Ang iba ay nasa loob na ng ating imperyo. Kaya kailangan na natin bilasan, Emperor Daryl. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay medyo nagulat. Ano? Gaanong kadaming tao ang nagtungo ngayon sa ating imperyo? Talaga bang nagtungo sila dito para ako ay makita? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General John, siya ay nagsalita at sinabi. Oo, Emperor Daryl. Kaya dapat lang maging angat ang iyong kagwapuhan sa lahat. Oras na para tayo ay tumungo sa iyong silid. At sila Daryl at General John. Kasakasama ang mga kasundaluhan na tumungo sa silid ni Daryl. Nang makarating na sila sa silid ni Daryl, si Generous John ay nagsalita. Maaari na kayong mag-antay sa labas ng silid ni Emperor Daryl, kami na lang ang papasok. Magbantay kayo dito, sabi ni General John. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita. Maiwan ka na lang din sa labas. Salamat, General John. Ngunit wala ako ibang pinapapasok sa aking silid, kung hindi ang aking mga asawa lamang. Sabi ni Daryl habang tumatawa. Haha, nang marinig ito ni General John. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Kung ganun, may iwan na lang din ako sa labas, Emperor Daryl. Aantayan ka na lang namin sa iyong paglabas ng iyong silid. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay humawak sa balikat ni General John at sinabi. Hayaan mo, kapag dumami na ang ating kasundaluhan at magtalaga ako ng mga bagong general. Ikaw ay gagawin kong kanang kamay sa hinaharap. Kaya mas pagbutihan mo pa. At si Daryl ay pumasok na sa kanyang silid upang magbihis. Nang marinig ito ni General John, siya ay labis ang saya nang marinig niya ang sinabi ni Daryl sa kanyang. Ito ay napatalon sa tuwa. Ang mga kasundaluhan na kanyang kasakasama ay napatingin sa kanya. Nang napapansin ni General John ang tingin ng mga kasundaluhan, ito ay labis ang paghiya at sinabi, "Huwag niyo na lang pansinin ang aking ginawa. Ito na muna kayo. Antayin niyo si Emperor Daryl na matapos. Kailangan ko palang samahan ang mga kasundaluhan sa labas, upang salubungin ang mga panauhin pangdangal ni Emperor Daryl." At si General John ay tumungo sa labas ng kaharian ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!